Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat po. Okay. Isang magandang araw, magandang pinagpalang Sabado ng buwan ng Mayo, May 17. Ano po, Sabado na naman po at tayo po ay muli nandito po upang tayo ay mag-aral, mag bulay-bulay ng mga salita ng Diyos. Po. Itong pong buwan na nakaraan, po, buwan ng Marso, Abril, po, at saka itong buwan pa rin po ng Mayo nakasalukuyan, po. Alam po ninyo, ito po yung mga panahon na kung saan ay talaga namang talagang ito po yung panahon ng mga graduation sa mga eskwelahan. Magmula po din sa nursery, kinder, prep, tapos mga elementary, high school, mga colleges. Ano po? Napansin ko na ano lang na kumbaga dumating sa puso ko, dumating sa damdamin ko na yung palang pag-aaral at ang pagiging isang Kristiyano ay halos ay magkapareho. Ano po? Hindi po yung ano, kaya ang ano po natin ngayon, nais ko po na bigyan ng parangal ang mga ano po? Nais ko pong bigyan ng parangal ang ang mga natin. Wow, walang sound dito sa kabila. Okay. Okay, walang kasi po yung mga nag-aaral talaga namang to sila po ay dito wala dito. Wala yan. Dito. Diyan, meron dyan. Meron yan. Okay. Okay. Nga po, mabalik po tayo sa ating pinag-uusapan po. Yung pong graduation. Ano po ba yung mga tinasabi rito na graduation? Ito po ba yung panahon na kung saan kung saan ito yung binibigyan po ng parangal, binibigyan po ng mga pagkilala, pagbati ang mga nagsikap, nagtiyaga, nagpagal, nagpuyat na mga mag-aaral. Kasama na rin po dito yung mga magulang. Ano po? Na tumulong, gumabay, nag-asikaso sa kanilang mga anak para sa kanilang pag-aaral. Ano po? Nais ko po kumbaga sabi nga I want to give them a round of applause doon po sa mga graduates, doon po sa mga nagtapos sa kanilang pag-aaral na yung iba, sabi nga po nursery pa lang, siyempre meron pang kasunod yan, kinder, prep, tapos mga so kumbaga moving forward po sila po. Pero sa buhay po na sa mga panahon pong ito, ang ating pong pag-aaral na yung ano ba yung mga hinarap nila, yung pong mga sinuong na balakid, yung pong mga tiniis, yung mga mahirap na pagsubok na at pagtsitsaga na kanilang binata para po sila ay makatapos sa kanilang pag-aaral. Matapos kumbaga maabot po nila yung kanilang mga ninanais na nanasa sa kanilang mga buhay. Siyempre po ang unang-una sa mga iisipin po nila, lalong-lalo na ng mga magulang ay yung pang-tuition ng kanilang mga anak. Po. Yung pong pang-uniforme. Siyempre yung araw-araw na baon at yung iba siyempre na co-commute, sumasakay ng yung pamasahe din po. Ano po? Ngayon ay alamin naman natin kung paano sila nakapasa. Paano sila nakakuha ng pagkilala, kumbaga yung recognition, yung pagkilala sa kanilang mga ginawang pagpapakasakit, ginawang pagpupuyat, ginawang pagsusumikap, po, para sa kanilang pag-aaral. At paano po ito nakaugnay sa ating
spiritual na pamumuhay. Ano po? Yung pong yung pong pagtatapos nila at pagtanggap ng kanilang gantimpala o rewards. Ano po? Ito po yung ano. Okay. Doon po sa ano, doon po sa classroom, ano po? Siyempre, first day, things to expect ay yung magkakaroon po ng roll call. Ito po yung unang-una magkakaroon ng roll call. Tatawagin ng mga pangalan, tatayo, magpapakilala. Ito po, malalaman kung saan nakaupo, saan nakapwesto. Ito po, alam po ninyo sa church namin, church namin, yung pong inaatinan ko doon sa CEMI Villa Dolores. Ito po, Christian Charismatic Ecumenical Ministries. Doon po sa Villa Dolores. Sa pangunguna po ng aming senior pastor, si Pastora Joyce. Nagkaroon po siya ng damdamin na yung pong mga first timer, yung pong mga bisita na unang dadalo sa mga gawain po ng pagsamba. Yung pong ginagawa doon talagang ito ginagawa. Pagpasok po nila doon, sinusulat yung pangalan, yung mga kasama nila, susulat nila yung mga pangalan, tapos ibibigay po doon sa mga usher, upang sa ganon, yung pastor na nandoon na kung sino po yung magme-mensahe, babanggitin o tatawagin po yung pangalan. Para makita yung mga first timer o yung mga bisita na kung saan po sila nakaupo, para na sa ganon, yung pong mga miyembro, yung pong mga church goers, malaman kung nasaan sila upang pagkatapos po ng pagsamba, sila po ay malapitan, makamayan, makakumusta. At meron pa rin po ginawa o gagawin ang church, kasi po tapos na po yung pinapagawang lugar, na yung mga first timer, yung po mga bisita, bibigyan po nila ng pagkakataon na makapagkape doon sa lugar na iyon, at sila po ay makikipagkwentuhan, makikilala nila po yung mga pastor na nandoon, at upang sa gayon sila po ay mapalagay ang loob doon po sa church na iyon. So ganyan po yung pong ginagawa sa church, sa eskwelahan, ganun din po yung magkaroon ng roll call. Tapos, yun ang pasimula. Pagkatapos ng klase, kwentuhan, biruan, hanggang sa magkakilanlan at magkapalagay ang loob. That is number 1. Roll call. Okay. Number 2. Yun pong number 2 sa eskwelahan, ganito yun Kapapasok mo lang first day o kaya second day ng klase, sasabihin ka agad ng teacher, get 1/4 sheet of paper. Magkakaroon po ng surprise test. Short quiz, hindi po test. Surprise short quiz, kaya nga 1/4 lang po ang pinapakuha Ngayon, mga tanong po na simpleng-simple lang. Ang ng mga teacher, siyempre, ang doon, ano ang nangyari kahapon? Sino yung nakilala mo? Parang ganoon lang. Yun po yung mga trend. Yun po yung mga trend doon sa classroom. Una, roll call. Pangalawa, yung surprise short quiz. Get 1/4 sheet of paper. Dito po sa ating pong buhay mananampalataya, meron po din po tayong mga short quizzes. Meron po tayong mga na alam po ninyo nung bago-bago po akong dumadalo sa gawain. Sa gawain po ng pagsamba dumadalo po ako, pupunta po ako dun sa church. At tapos po pag-uwi ko, tatanungin po ako ng mga kasambahay ko. Bata pa po ako hindi ko tatanungin ako, saan ka nang galing? Sasabihin ko, nagpunta ako dun sa church na nagsamba ako.
po ninyo sasabihin sa akin, ano na naman pumasok sa utak mo? Ano na naman ang pumasok sa utak mo? Ganun po ang dating eh. Pag magpunta ka ng church, mayroong kontra. No po, yung bang ganun na, para bang yung pinuntahan mo nagpapasama sa iyo. Ano? Tapos sasabihin pa sa iyo na palagi kang nasa church, palagi kang nasa bahay-sambahan. Baka naman lumampas ka na sa langit yan. Ang sabi nila sa akin. Alam po ninyo kung ano yung sinasagot ko? Mas gugustuhin ko na yung lumampas sa langit kaysa naman dun sa lumampas pa ako doon sa impyerno. Ano po sa buhay po natin na ano? Maraming kwenta, maraming kontra, maraming tutol. Pag nagpunta ka sa ganitong gawain, pag nagpunta ka sa ganitong church, meron nga pong nagsabi. Nagsabi nga sa akin Kasi po nagsishare ako noon Ang sabi niya sa akin, ba't ako pupunta diyan? Ba't ako sasama diyan? Ito nga nakagisnan kong pananampalataya, hindi ko maiayos. Dadagdagan ko pa ng isa. Kaibigan, ang sagot ko po sa kanya, kaibigan, hindi naman sa inaayos ang pananampalataya na Ang Diyos ang mag-aayos sa atin. Sapagkat hindi po natin kayang ayusin ang ating pananampalataya, hindi po natin kayang ayusin ang ating buhay. Ito po yung mga test, mga pagsubok. Mga simpleng pagsubok sa buhay po natin na ating nararanasan. Yung tatanungin ka, ba't ka nagpunta doon? Anong pumasok sa utak mo? Ano naman pumasok sa isipan mo na nagpunta ka na dyan? Dito ka pinanganak Ito ang nakagisnan mo Ano po rin yun na Iba ang pakitungo ng Diyos sa bawat tao. Yung naghahanap ka ng presensya, kapangyarihan, at paghaplos, paghipo ng Diyos na hindi mo nakikita doon sa sinasabi nilang nakagisnan mo na pananampalataya. Nakagisnan mong paniniwala. Kaya nga naghahanap Alam po niyo dito po sa aklat po ni San Mateo, Kabanatang 10, talatang 36. Ang sabi po doon ang unang-unang kontra o ang unang-unang makakaalitan mo patungkol sa ganito ay ang mismong mga kasambahay mo. Ang iyong sambahayan ang una mong katunggali. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Matthew chapter 10 verse 36. Kaya kayo po mga kaibigan ko, mga kapatid na bago pa lamang na dumadalo sa mga gawain ng pagsamba, tapos may naririnig sa mga kamag-anak, sa mga maaring sa magulang, sa kapatid, sa mga kaibigan. Ang sinasabi na, ba't ka nagpunta dyan? Lalo na pag nandiyan ka na. Pag nakakilala ka sa Panginoon, maraming ang mga pagbabago sa buhay mo. Unang-una, yung mga dati mong ginagawa na yung bisyong ganito, yung bisyo, walang inuman, mawawala yan. Titigilan mo yan. Yung sugal-sugal, mawawala yan. Titigilan mo yan. Kasi nakilala mo, nalaman mo sa salita ng Diyos na hindi yan katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoon. Yun po yung pangalawa na ating maasahan o we will experience doon po sa classroom. Una yung roll call, pangalawa yung po surprise short quizzes. Mga mga pagsubok na maliit, mga bagay na yan. Ang pangatlong bagay na ating mararanasan pag tayo po ay nandoon sa klase para po tayo ay makapasa, makaabot doon sa pamantayan ng ating mga teacher na tayo po ay makapasa, tayo po ay mabigyan ng pagkilala o recognition dahil sa ating mga pagpapagal,
pagpupuyat at pagpupunyagi, pagtitiyaga sa ating aralin. Pangatlo, meron po tayong tinatawag na classroom recitation o yung question and answer. Apo, nagdi-discuss si teacher, si professor, si madam or si sir. Apo, magtatanong siya, ano ang natutunan ninyo? For the past few months, for the past few days, or for the past few weeks. Ganun po yung mga ano po ang mga natutunan ninyo? Yan po yung mga tanong doon sa mga exams na dumarating sa atin. Classroom recitation, question and answer. Dito rin po sa atin na mga mananampalataya, ang Panginoong Hesukristo nagtanong din po siya eh. Nagtanong din po siya ang ating Panginoong Hesukristo dito sa kanyang mga alagad. Po, ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. Basahin po natin dito sa aklat po ni Mateo, kabanatang 16, pasimula po dito sa talatang 13. Yung po pagtatanong ng ating Panginoong Hesukristo, yung po tinatawag na recitation, question and answer, na nangyayari sa classroom at ito po ay nangyayari din naman sa ating buhay espiritual. Matthew chapter 16 verse 13 hanggang sa mga susunod po na talata. Verse 13, ganito po ang nakasulat. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, itinanong niya sa kanyang mga alagad, ito po, recitation, itinanong niya ang ating Panginoong Hesukristo, ang siyang nagtanong, siya ang teacher. Itinanong niya sa kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Ito po ang tanong niya, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao. Po, yun po ang tanong niya, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao. Verse 14, at sumagot sila. Ito po yung mga yung mga magagaling sa sa mga klase. Ito po, at sumagot sila. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Ang gagaling po ng mga propeta. Ang gagaling po ng mga alagad o ng mga disipulo ng ating Panginoon Jesucristo. Sa eskwela rin po, ganun eh. Marami pong mga tinatawag na mga magagaling, matatalino pagdating po doon sa eskwelahan. Doon po sa mga class recitation, question and answer, ang daling makasagot. No po, agad-agad nakakasagot. Ang sabi po niya, sino raw ako ang anak ng tao? Ayon sa mga tao, sabi po at sumagot sila. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo at may nagsabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Yung po yung po sagot nila. Kasunod na tanong ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 15. Kayo naman, yung mga valedictorian, yung mga nandoon sa harapan. Ito yun, yung mga alagad eh. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sino ako? Ang sabi sa atin po ng mga mananampalataya, sa atin mo na sinasabing mga lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang masasabi natin patungkol sa ating Panginoong Hesukristo? Ito po ang sagot ni Pedro. Ito po. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kilalang kilala ni Pedro ang ating Panginoong Hesukristo. Who am I? Ano sabi ng ating Panginoon? Who do you say I am? Ang sabi po ni Pedro, you are the Christ, the Son of the living God. Sa atin po, hindi lamang po hindi po sapat yun na sagot para dun sa tanong na, kayo, sino ako? Ano ang masasabi niyo kung sino ako? Ito po ang ilan sa masasabi natin patungkol sa ating Panginoon.
Being a believer, who is Jesus to us? Or who is Jesus to you? Christ Jesus, Son of God. He is the I am. He is the I am. Nakasulat po ito doon sa aklat po ng Exodus chapter 14. Nung kausapin ng Diyos si Moses, ang sabi ni Moses, pag tinanong po ako, sino po ang sasabihin ko? Ano po ang pangalan ninyo? Ang sabi ni Moses, ang sabi ng Diyos sa kanya, sabihin mo, ako nga, I am that I am. God is, we call Him, I am. No? Dito po sa aklat po ng mga Pilipos, kabanatang 4, talatang 11, sabi niya, He is the provider. Ang nakasulat po doon ay, for my God will supply all my needs. He is our provider sa lahat po ng ating mga pangangailangan, sa lahat po ng sandali, sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. God provides our needs and even our wants sometimes po. Dito po sa aklat ng mga awit, 103 verse 3 hanggang 5. Jesus is the healer. Pinagaling niya tayo sa lahat ng ating mga karamdaman dahil po sa sakit, sa mga sugat, sa latay na tinanggap ng kanyang katawan, tayo po ay pinagaling, tayo po ay gumaling sa ating mga karamdaman. He is the healer. He is our great doctor. He is our great doctor. Pansinin po niyo. Hindi siya nagbibigay ng gamot, wala siyang stethoscope, wala siyang injection, wala siyang basta pinapatong lang niya ang kanyang kamay, nagpe-pray siya, then instantly gumagaling ang kanyang mga idinadalangin. Jesus is our great healer. Isaiah chapter 9 verse 6. His name will be called Wonderful, Counselor, Everlasting Father, Prince of Peace. At siya ay tatawaging kahanga-hanga, tagapayo walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Yan po may sasagot natin doon sa mga class recitation. Ano ang masasabi mo patungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Ano masasabi mo sa Kanya? Yun ang sinasabi niya. Isaiah 9 verse 6. He is the King of Kings, our Redeemer. Revelation chapter 19 verse 16. He is our King, Savior, our Redeemer. He is the Lord of Lords. He is the maker of heaven and earth. Sabihin niya, doon sa Genesis, sabi niya, ngayon lalangin natin ang langit at lupa. Magkaroon ng langit, nagkaroon ng lupa, ang lahat-lahat ay nandiyan. Nilalang, nilikha ng Diyos ang mga iyan. Kasama po tayo, our Maker. That's very God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end, the bright morning star, the only begotten Son of God, the Holy One of Israel, the promise keeper, the light of the world, the mighty God, the omnipresent, omnipotent God, our banner, the peacekeeping God, the God, our salvation, the reigning God, the only true God, no other God, the true God, the true living God, the deliverer, the consuming fire. And He is Emmanuel. God is with us. Yan po ang ating Panginoon. Pagdating sa mga recitation, pag meron po nagtatanong sa inyo,
bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, nasasabi po ba ninyo kung sino ang ating Panginoon Kristo? Ang ating Panginoon Kristo, siya po ang ating dakilang manggagamit, siya ang Diyos ng pag-ibig, siya ang Diyos ng kapayapaan, siya ang Diyos ng kasaganaan, siya ang Diyos na nag-iingat, siya ang Diyos na nagpapala, siya ang Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin, siya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas, ng karunungan, ng kaalaman, siya ang Diyos ang siyang patuloy na kasama po natin sa kabila ng ating mga kasalanan, pagkakamali. Siya at siya pa rin ang Diyos na nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang Diyos na iyan, ang siyang tumubos sa atin, sa ating mga kasalanan. Ang Diyos na iyan na namatay doon sa krus upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan kung tayo po ay mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. That is the question and answer. That is the classroom recitation. Ano ang masasabi mo sa ating Panginoong Jesucristo? Kaibigan ko, mga Kristiyano, mga mananampalataya, pag may nagtatanong sa iyo, kaya mo bang sabihin ito? Kaya mo bang panindigan ito? Kaya mo bang ipagsigawan sa mga tao na ito ang Diyos na kinikilala ko, ito ang Panginoon na siyang sinasampalatayanan ko, ito ang aking manunubos, ito ang aking tagapagligtas, ito ang aking sasambahing tatawagan sa lahat ng sandali ng aking mga problema at suliranin ay sa Kanya ko ipagkakatiwala. Amen. Thank you, Lord. Okay, 3 pa lamang po yun. Meron pa. Ano pa yung nangyayari doon sa loob ng classroom? Pag tayo po ay nag-aaral, meron po tayong mga homeworks and assignments. Yung po tinatawag na mga research work. Ano po? Ano po ninyo? Dito po sa paano kung malalaman ang patungkol? Paano ka makakapasa sa iyong klase? Paano ka makakapasa sa iyong mga asignatura, sa iyong mga pag-aaral kung hindi ka gumagawa ng iyong homework, hindi ka gumagawa ng iyong mga assignments, hindi ka gumagawa ng research work? Ano po? Dito po sa Biblia. Tayo po ng mga mananampalataya, kasama po tayo bilang mga estudyante. Ano po? We do our homework, we do our assignments, we do research works. Ano po yung mga yan? Dito po sa aklat po ni Joshua, nakasulat po doon, huwag mong kalimutan na basahin ang aklat na iyon. Dili-diliin mo araw at gabi. Isagawa ang mga nakasulat doon. Pag ikaw ay binigyan ng assignment, binigyan ng homework ng iyong teacher, anong ginagawa mo? Nagbabasa ka. Gumagawa ka ng mga research work para masagutan ang lahat ng mga katanungan na ibinigay sa iyo ng teacher mo. Magbasa ka. Sabi nga po dito sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kalimutan, basahin ang aklat na iyon. Ito pong aklat na ito, ang liit-liit po nito. Ano po? New Testament and Psalms. Po? Basahin mo, dili-diliin mo, araw at gabi. Ang sabi po ni Joshua, bakit kailangan mo basahin? Bakit mo kailangan aralin? Ano po yun? Doon po sa aklat po ni San Mateo, chapter 4. Ano po? Pasimula po din sa verse 4 po hanggang sa mga susunod. Alam po ninyo, ito po yung kasaysayan o istorya na kung saan ang ating Panginoon Jesucristo ay nagkatatapos lamang po mag-ayuno ng 40 days and 40 nights. So, siya po ay nagutom ng hina, napagod. Pagkatapos po na siya po ay nag-ayuno, no po, dumating ang manunukso. Ang sabi po ng manunukso, no po, kung ikaw ay anak ng Diyos, yung pong manunukso, kilala niya ang ating Panginoon Jesucristo. Pero ang tanong po niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, alam niya na ang Panginoong Jesucristo ay siya ang anak ng Diyos. Pero hindi po yun ang pinag-uusapan. Ang sabi po niya dito, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Sabi po ng manunukso sa ating Panginoon Jesucristo,
Ano po ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo? It is written. It is not by bread alone that men should live, but by every word that cometh from the mouth of God. Hindi sa tinapay lang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano po sabi niya? It is written. Yung po ano doon it is written. Bakit po na it is written? Kasi po nagbabasa Nakasulat yan. Basahin po natin, basahin po ninyo ang Biblia. Tapos po dun sa Matthew verse 7, kaduktok po nun Nung tinutokso, nung manunokso ang ating Panginoon Jesucristo, hindi po niya natukso dun sa tinapay. Sabi niya, okay, kung ikaw ang anak ng Diyos, talaga namang makulit itong manunokso na ito Ano po, basahin po natin para maliwanag. Ano po? Matthew chapter 4 verse 7, ganito po ang sinasabi. Okay. Matthew chapter 4 verse 7. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Okay. Yung pong una, verse 4, sinabi na, gawin mong tinapay ang bato ito. Sumagot ang ating Panginoon si Kristo, nasusulat. Kasi po binabasa niya. Ano po? Dito po sa verse 7, ganito po. Okay, pasimulan po natin sa verse 6. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na iingatan ka. Alam ng manunokso na kung ano yung nakasulat dito sa Biblia. So yung manunokso, no? Alam niya, kabisado niya nakasulat sa Biblia. Sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibiling ka niya sa mga anghel upang hindi masaktan ang iyong mga paa. Sumagot ang ating Panginoong si Kristo. Verse 7, sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Gumawa po tayo ng mga research works. Magbasa po tayo. Basahin po natin. Sabi po di sa yung mga assignment po natin. Sabi po sa Biblia, manalangin kayo. Manalangin kayo, sabi po ng ating Panginoon Jesucristo. Inano niya yun sa kanya mag-alagad Manalangin kayo upang hindi kayo matalo ng tukso. Ito po yung mga homework natin na dapat po natin. Yung pong pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Yung po mga assignments, yung po yung mga research work na dapat po natin gamitin. Ano po yung mga meron po nakasulat sa Babasahin po natin itong Biblia nito, napakaliit na Sa John chapter 20 verse 31, aklat po ni Juan, kabanatang 20, talatang 31. Ano po? Ang lahat ng ito ay nasusulat para malaman ninyo na si Jesus ang siyang Mesiyas. Ano po? So that you will know. These things were written so that you may know. You will know that Jesus is the Messiah. Yung pong Messiah, ang ibig po sabihin nun, manunubos, tagapagligtas. Dito po sa aklat ng mga gawa, Acts chapter 4 verse 12. Ano po? There is no other name given under heaven that you should be saved. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Maski na. Ano pang pangalan iyan? Ito lang ang nakasulat yan. Sabi po sa Biblia na walang ibang pangalan. Hindi Osirisal, hindi Aglipay, hindi Muhammad, hindi Hare Krishna. Walang ganun sa Biblia. Sabi sa Biblia, tayong pangalan lang ng ating Panginoon Jesucristo ang siya makapagliligtas. Malalaman mo yan kung ikaw ay magre-research, ikaw ay gagawa ng homework at ng iyong assignment. Read your Bible. Simpleng-simple. Tapos po,
Pagkatapos ng ganun, mga assignments, mga resource, okay, roll call, tapos merong mga surprises, tapos merong mga ano, ah, classroom recitation, tapos merong na research work, homework, research work. Ano po yung mga kasunod? Yun po yung mga final exams, yun po. Yung mga trial, yung mga final test. Ano po? Meron po tayong mga final test na kailangan ipasa upang ikaw ay makagraduate, mapasama doon sa magmamarcha doon sa doon sa entablado. Kukuha ng certificate po. Ano po? Dito po sa pag ikaw ay nag-aaral po. Yung pong lahat na pag ikaw ay nag-aaral, talaga namang babasahin mo, unawain mo lahat, gagawin mo na Ano po ang nakasunod doon? Lahat ng exam mo, kailangan ipasa mo lahat yan Yung mga homework, yung mga assignments, kailangan accomplish mo lahat yan. Yung mga projects, kung mayroong mga projects, at kung mayroong extra curricular activities, isasagawa mo rin yan upang ikaw ay magkaroon ng extra points para ikaw ay madagdagan sa iyong grades at ikaw ay talaga namang tataas ang iyong marka, tataas ang iyong grades. Ano pa? Final exams. Dito po sa unang Korinto. 1 Corinthians chapter 3. Thank you, Lord God. 1 Corinthians chapter 3 verses 13 and 14. Alam po ninyo, hindi po kamo dumadalo sa gawain, hindi ko mo tumatayo sa harapan, hindi ko mo linggo-linggo ay nandoon sa church, lahat ng ministry kasama ka. Hindi po yan basehan na ikaw ay makakapasa sa pamantayan ng ating Diyos. Ang nakasulat po dito sa 1 Korinto, kabanatang 3, talatang 13 hanggang sa 14 ay ganito po. 1 Corinthians chapter 3 verse 13 and 14, ganito po ang sinasabi. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom. Ano po ito? Kikilalanin lahat ng mga ginagawa po natin. Yung pong pagpunta natin sa church, totoo ba yan? Yung pong paghahandog po natin, totoo ba yan sa puso mo? Yung bang ikaw ay umaawit? Yung bang ikaw ay nandoon sa harapan? Ikaw ba ay, totoo ba yan? Halos sa araw-araw na diyan ka sa church. So, totoo ba yan? Ang sabi po dito sa unang Korinto, kabanatang 3, talatang 13, ang sabi po rito, sa araw, ano po? Thank you, Lord. Okay. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. Sapagkat ang araw na iyon ay ihahayag ng apoy na siya susubok at maghahayag ng tunay na uri na gawa ng bawat isa. Yung po mga ginagawa natin ng mga Kristiyano, mananampalataya, yung po bang ginagawa na kunyari, nagpipray, nagpupunta sa mga totoo po ba yan? Ito po yung mga sinasabi na, pagdating ng araw ng paghuhukom, ang apoy ang siyang maghahayag, ang siyang tunay na maghahayag, kung totoo ang iyong pananampalataya. Verse 14, ganito po, kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay mananatili, ang nagtayo nito'y tatanggap ng gantimpala. Yung pong mga sinasabi dito na, kung yung mga ginagawa natin, kung totoo, ito po ba ay talagang tayo ay nananampalataya o tayo po ay nasa church lang para to impress our pastor, to impress our leaders, to impress yung kasambahay natin, to impress our friends. Do not impress them, to impress God. Hindi pakitang tao ang paglilingkod. Sa Diyos ka maglingkod, yung totoo sa loob mo, totoo. Totoong-totoo. Ang gawin mong paglilingkod, walang halong pakunwari, paimbabaw. Sinasabi ko sa iyo, kaibigan, malapit na ang araw ng paghuhukom. No. Judgment will come. Malalaman po natin kung totoo nga ang mga ginagawa po natin. Yung po ang final test, yung apoy
ang siyang ang siyang susubok sa ating mga gawa. Okay? Yung mga meron nga iba diyan na attend ng church eh. Malakas pumalakpak yung katabi, pakikipalakpak din eh. Malakas magsabi ng amen, nakikiamen-amen din eh. Sana, my friend, we will be judged to the throne of God one by one. Ito po. Huwag mo sabihin na marami kang ministry, huwag mo sabihin na marami kang ginagawa sa church. Ang Diyos ang nakakaalam. Alam mo niyo, meron akong napansin eh. Nung yung isang tao ay nandyan, po, kaibigan niya yun o kung ano man niya, habang nandyan yung isang tao na yun, yung isang tao nakasama niya, talaga namang lahat ng ministry, lahat ng gawain sa church, dinadaluhan niya. Araw ng linggo, araw ng Huwebes, meron pang mga extra na pinupuntahan, umaattend. Umaattend. Umalis na yung tao na yun. Ang kasama niya, umuwi na ng probinsya. Aba yung naiwan, hindi na rin nag-church. Meaning, pakitang tao yung kanyang paglilingkod. Kaya lang siya naglilingkod, kaya lang siya nagpupunta ng church dahil nakikita siya ng kanyang kaibigan. Kaibigan ko, hindi po tayo ganyan. Ito po, huwag pakitang tao. Do not impress others, impress God. Okay. Halimbawa, nakapasa ka sa lahat. Okay, nakapasa ka na sa lahat. Nakapasa ka na sa lahat. Siyempre, pupunta ka na sa entablado. Graduation day. Graduation day, tatanggap ng medals, trophy, certificates, or citations. Lalakad po yan doon sa entablado. Paakyat, naka fully decorated ang entablado. Po, ang mga tao, pumapalakpak. Kasabay na nagmamarcha si nanay at saka si tatay. Dito po yan sa lupa. Dito po yan sa eskwelahan. Pinapalakpakan. Pagbanggit ng pangalan, aakyat sa entablado. Tatanggap ng medalya, tatanggap ng tropeo, tatanggap ng sertipiko, diploma nandoon, citation. Kasama si nanay at saka si tatay, yung mga tao pumapalakpak. Salamat sa Diyos. Po? Pero po yung mga tinatanggap po natin na yan sa eskwelahan, yan po ay mga pansamantala lang. Bukas makalawa sa isang taon, sa pangalawang taon, lahat ng yan mawawala, maluluma, yan ay malalaos na. Kung ikaw ay nakapasa dito sa eskwelahan, dito sa dapat makapasa rin tayo dito sa sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Po? Kasi po pag tayo po ay nakapasa, itong na ito, nakagraduate Nakagraduate sila eh. Po? Kaya nga umakyat ng entablado eh. Tayo po naman Kristiyano, dapat makapasa din tayo. Pero, okay, lahat po ng ating mga pinag-aralan, lahat po ng ating mga bilanggit, yung mag-enroll, roll call, test, tapos yung mga recitation, mga research works, at saka yung mga final exams. Nakapasa ka sa lahat ng mga iyan. Kaya ka gagraduate. No, merong isang bagay na kailangan mong gawin para ikaw ay makagraduate din. Lahat ng yan nagawa mo pero isang bagay hindi mo nagawa, hindi ka pa rin gagraduate. Ano yun? You will not be candidate for graduation if you miss this one. Ano po yun? Dapat naka-enroll ka. Siyempre, alam nga naman papasok ka sa eskwelahan na hindi ka naka-enroll. No? Kailangan mag-enroll ka. Para maisulat ang pangalan mo doon. Maisulat ang pangalan mo doon sa record nila na ikaw ay kasama doon sa mga estudyante na nag-aaral at qualified na makagraduate.
Tayo po ng mga Kristiyano, mga mananampalataya, mayroon din po enrollment dito. Meron din po enrollment dito. Ano po? Ang sabi po sa Biblia, ano po? Kailangan ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng langit. No? Okay. Basahin po natin sa Biblia. Baka sabihin ano po? Okay. Thank you, Lord God. Jesus. Hallelujah. Alam po ninyo, dito po sa aklat po ng pahayag, Revelation chapter 21, verse 27. Ito po, chapter 21, verse 27. Ito po yung tinatawag na enrollment. No? Kailangan mag-enroll ka. Ang sabi po doon sa 21, verse 27b, doon po sa bandang huli, ang sabi po doon sa English, only those whose name are written on the Lamb's Book of Life will enter the city. Sila lang na nakasulat ang pangalan doon sa aklat ng buhay sa langit. Sila lang ang makakapasok sa bayan ng Diyos. Paano kang makakapasok doon kung hindi nakasulat ang pangalan mo doon sa aklat ng buhay na iniingatan ng ating Panginoong Hesukristo? Kailangan mo rin magpalista sa ating Panginoong Hesukristo para makasulat. Alam po ninyo dito sa yung mga entablado dito, yung mga stage, dinidekorasyonan yan. Ang gaganda ng dekorasyon. Pero alam po ba ninyo kung ano yung itsura kung ano po ang itsura ng entablado na pupuntahan natin doon? Kung ano yan? Dito po sa Revelation chapter 21, verse 18. Ang sabi nga po dun sa chapter 21, verse 27. Those whose name are written in the book of life of the in the book of lambs, in the book of life, they are the only one that will enter the city. Sila lang ang makakapasok doon sa bayan. Ngayon, ang tanong, ano ang itsura ng bayan? Dito po, ang ganda ng pagkakadecorate ng mga entablado. Pero dito po sa chapter 21, verse 18, ang nakasulat po doon ay the city is pure gold. Purong ginto ang bayan. Saan ka nakakita na ikaw ay titira, aakyat doon sa purong ginto ang bayan? Dito po sa verse 21, the city streets are pure gold. Yun lamang pong kalsada. Pag ikaw ay gagraduate na, nakapasa doon sa pamantayan, panuntunan ng Diyos, ikaw ay magmamarcha. Ang tutungtungan mo, ang lalakaran mo ay purong ginto. Purong ginto. Dito, pag tinawag ang pangalan, pumapalakpak ang mga tao. Kasama si nanay, kasama si tatay. Pero sa langit, Lucas chapter 15 verse 10, pag ikaw ay nakapasa sa panuntunan ng Diyos, ang mga anghel ang siyang pumapalakpak sa iyo. Pinapalakpakan ng anghel ang bawat natatawag na pangalan na magmamarcha papasok doon sa bayan ng Diyos. Can you imagine that? Mga anghel na nagbabantay, pumapalakpak. Ang ating Panginoong Hesukristo nandoon sa dulo, naghihintay upang tanggapin natin ang mga gantimpala na ating tatanggapin pag dumating na ang araw ng pagbibigay ng gantimpala. Kaibigan ko, napakadali po ng ating mga pangalan ay maisulat doon sa aklat ng langit ng buhay, sa aklat ng langit doon po sa langit, sa aklat ng buhay sa langit. Gusto mo maisulat ang pangalan mo doon po sa aklat ng buhay? Sumunod ka sa ganitong panalangin, kaibigan ko. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Ama, una po sa lahat, pagkatapos po na marinig ko ang mga mensahe na pinagkatiwala mo po sa araw na ito,
napag-unawa ko, O Diyos, na kailangan po pala, Panginoon, na isulat mo ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa langit. Diyos, una po sa lahat, hinihingi ko po ng tawad ng aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali. Patawarin mo po ako sa aking mga pagsalansang sa iyo, Diyos. Panginoon, hugasan mo po ako, pakalinisin mo po ako, Diyos. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay, O Diyos. Ama, isulat mo po ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa langit, O Diyos. Panginoon, salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinagkatiwala mo po sa akin. Salamat po, O Diyos, na makakasama po ako doon sa papasok sa iyong bayan na kung saan lantay na ginto ang aking nilalakaran. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, dakilain ka. Ama, salamat po ng napakarami. Ganon din po, Panginoon, tinataas ko sa dakilang pangalan, O Diyos, sa mga kaibigan ko, mga kapatid mong kakilala. Patuloy na sumasamba, patuloy po na nakikinig, patuloy na sumusubaybay sa gawaing to ng pananalain ng pag-aaral ng banal na salita, O Diyos. Panginoon, basbasan mo po sila, pagpalain mo po sila. Lalo na, Panginoon, sila po na mayroong mga karamdaman. Diyos, abutin mo po sila. Ibangon mo po sila sa kanilang mga karamdaman. Bigyan mo sila ng malakas, malusog ng pangatawan. Ibalik mo po, O Diyos, ang kanilang kasiglahan. Maranasan po nila, madama po nila ang kasiyahan na ipinagkakatiwala at pinagkakaloob mo, O Diyos. Panginoon, sila po na mayroong mga suliranin, mga bigatin, mga patungkol po sa mga pinansyal. Diyos, katagpuin mo po ang kanilang mga pangailangan. Ikaw po ang siyang patuloy na magpala sa kanila. Sila po, O Diyos, na nandoon po sa mga pagbibiyahe. Ingatan mo po sila, ilayo sa mga panganib, ilayo sa aksidente. Pagpalain mo po ang mga trabaho. Pagpalain mo po ang mga anak buhay ng iyong mga anak. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, dakilahin ka. At sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, ikaw pa rin po ang siyang kikilos, gagabay, papatnubay sa amin. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan po na yung bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Ito po ang aming dalangin. Amen at amen. Thank you, Lord God. Amen. Salamat po. Salamat po. Yes, okay. Ang oras po natin ngayon ay alas 5:52. Okay. Meron po tayong 8 minutes. Ayan na po. Okay. Muli po, ano pa nga ba yun? Okay. Meron po tayong gawain dito sa Tarlac. Ano po? Meron po tayong gawain dito sa Tarlac. Una-una po dito po sa may sa may sa may Hirona. Ano po? Sa may Hirona, Barangay Bagong Bayan. Ano po? Bagong Bayan. CEMI Hirona sa may Bagong Bayan. Ano po? Sa pangunguna po yan ni Pastor Jeffrey Binson. Ano po? Doon po sa may Hirona. Tapos po dito po sa may San Manuel. Ano po? CEMI San Manuel sa may Cantarilla District 4. Ano po? Sa may likod po yan ng ng police station. Po, papasok po kayo doon sa kanto doon sa may ng police station. CEMI San Manuel. Sa pangunguna naman po yan ni Pastor August Pineda Ronquillo. Ano po? Tapos po doon sa medyo malayo-layo. Ano po? Kung namamasyal po kayo, napasyal po kayo sa malayo-layo. CEMI. Ano po? Akusilian, Kagamitan, Tuaw, Cagayan Valley. Okay, ang layo po, no? CEMI, Tuaw, Kagumitan, Akusilian, Cagayan Valley. Sa pangunguna po yan ni Pastor Israel Castillo. Ano po? Makipanambahan po kayo sa kanila. Samahan po ninyo sila sa kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos. Mararanasan po ninyo ang presensya at kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Kayo po ay mapapalakasan ang inyong pananampalataya. You will be refreshed. Ika nga, mararanasan po nyo ang pagkilos ng Santong Espiritu sa mga panahon na kayo po ay at katulad po ng ating napag-aralan, no po? Kailangan po, tayo po ay tayo po ay mag-aral
Gawin po natin yung ating homework, yung ating mga assignments, yung do some research work. Pag-aralan po natin ang Biblia. Po, napakaliit po nito na bawasan po natin yung yung sa mga cellphone, yung Netflix, yung kung ano-anong meron diyan. Bawas-bawasan lang po natin Instead, dagdagan po natin ang panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Joshua chapter 1 verse 8, yung pumbilasa natin kanina, sabi, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon. Dili-diliin mo araw at gabi. Yun po mga natin, ang sabi nga po sabi nga ng ating Panginoon Hesus Kristo ano ang sabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? Masasagot po natin yan kung tayo po ay babasa ng kanyang salita. Jesus is the only Messiah. Jesus is the only name given under heaven that we should be saved. Amen. Amen. Hanggang sa muli po sa next Saturday, May 17 po. Ang bilis ng panahon po. May 17, magkita-kita po tayo muli. Thank you. God bless us all po. Thank you, God.